Kay Cheese Escudero ba nag-deliver sila? Si Loren, si Soto, si Bong Revilla, o tama? Si Villar. Si Erwin Tulfo. Yung mga Cayetano, hindi nyo diniliveran yon. Paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico? Nakahanda kayo mangyari sa inyo yung nangyari kay Gutesa? Yung mga nagpapahayag po ng hindi sila naniniwala sa mga sinabi po nitong 18 Marines, sinasabi, may pattern naman kasi yan, hindi mahirap makita na mukhang ang pinuntirya puro mga kontra kay Duterte. Ano maisasagot nyo doon? Bakit namin kayo dapat paniwalaan? Paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Kahit na i-verify nila yung kung kailan kami na-kumpisa, kung hanggang kami na-terminate, makikita po nila yung namin sa company. Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress nagpapatunay na. Pwede ba makpakita yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Rosbert Waupan. Okay. Close up mo na lang. Huwag ko na hawakan. Tampering with evidence ako. Ayan. Ayan. So, lahat kayo may ID na ganyan. Yes po. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po. Signature po ni Kong Saldi, ma'am. Nakapirma si Zaldico Hindi, sa si Juan, Sergeant at Arms. Sergeant at Pero may name Arms. po ni Kong. Yung ako Bicol na ID nila na may pirma si Saldico. Pasensya na kayo ha, pero unahan ko na yung mga mangiintriga sa inyo. Baka DDS kayo. Hindi po, ma'am. Hindi kayo mga Duterte supporter. Hindi po. Kaya nyo ginagawa ito. Yes. Hindi nyo ito ginagawa dahil sinusuportahan nyo si Duterte. Hindi po. Ginagawa lang namin to, sinuportahan lang namin yung sinabi ni Master Sergeant Gutesa at saka sinabi rin ni Kong Saldi. Nakahanda kayo mangyari sa inyo yung nangyari kay Gutesa? Yes, ma'am. Yes, Sa ma'am. kamatayan po namin, lalatan pa namin. Hindi po kami takot na mga tayo. Walter, Yes po. Nandito na rin lang. Tuloy-tuloy na po ito. totoo ba na hindi kayo sunesweldohan ni Saldico? Itong rate nila. Late naman. Hindi, itong ilang buwan na hindi kayo suneldohan. Yung separation pay lang. Yung separation pay ma'am, di pa. Separation pay dito nila ibigay. May sahod kami na, pero yung tinanggal nung January, itong taon na. January 18. Wala ba siyang tao na pwede niyong mapagtanungan para sa mga sweldo? Wala na po yung si Mark Tiksay at saka si Estrada. Nasa labas po ng bansa. Lumabas sila lahat. Attorney, kasi yung mga nagpapahayag po ng hindi sila naniniwala sa mga sinabi po nitong 18 Marines, sinasabi, may pattern naman kasi yan, hindi mahirap makita na mukhang ang pinuntirya puro mga kontra kay Duterte. Ano maisasagot niyo ho doon? Nung in-identify nila yung mga natatandaan nila ang pangalan at mukha, ma'am, wala naman sa isip namin kung pro-Duterte yan o anti-Duterte. Hindi nga namin alam sa Senado kung sino ang pro-Duterte dyan. Of course, maliban siguro kay Bongo at saka si Bato de la Rosa, no? Pero wala naman silang binanggit na nag-deliver sila kay Bato at saka kay Bongo. Bakit? Kasi from 2022 to 2025, kalaban sila ni Zaldico. So bakit siya magde-deliver sa mga kalaban niya sa politika? Kay Cheese Escudero ba nag-deliver sila? Ayun, nasa affidavit po nila yan. Nag-deliver kayo? Nasa affidavit. Ang naalala ko lang si Loren, si Soto, Nandyan din po si Juan si Bong Revilla. si Bong Revilla, o tama? Si Villar. Si Erwin Tulfo. Yung mga Cayetano, hindi nyo diniliveran yon. Kahit wala po. Maraming mga nag-criticize din. Bakit hindi sa Korte Diretso? Hindi naman po pwede yon dahil ang involved ay government officials and you have to pass through the office of the ombudsman kasi meron siyang primary jurisdiction. Bakit hindi na lang sa Senado? Naku po, politicize ang ating Senado. Bakit hindi na lang sa House of Representatives? Nandyan po yung mga nirereklamo. So wala kaming mapuntahan. I-submit namin sa executive, sa Office of the President, sa DOJ. Alter ego lang nila at involved din sila. Kaya ma'am,
pinilit pa rin namin na ibigay ito sa Office of the Ombudsman because we are hoping against hope that the Office of the Ombudsman will still remain faithful to its mandate under the Constitution. Klaruhin ko lang po ha, yung sinabi niyo ho kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po? Hindi lamang po yun. Nakita rin nila na nabibigyan siya ng pera, nade-deliveran siya ng pera. At may mga occasion na yung tao niya, sino yung staff ni Sunny Trillanes, na nagbabayad din minsan sa mga hotel accommodations. This po ba yun? Nasa affidavit. So nakikita nyo si Senator Trillanes na nakakakuha ng pera kasama sa dinideliver nyo. May isa pa sa amin na kasama na nag-deliver pa sa bahay. Okay. At saka kasama rin sa meetings with ICC. Yes. Yes. So ang participation niya sa pagkakaalam nyo has to do with ICC. Tama po, Attorney? Kasi ma'am, pag may darating na ICC investigators, si Sunny Trillanes ang nagbibigay sa kanya ng contact number. Kaya pagdating ng ICC investigators, siya ang kinokontak din. Okay. O, nakarating na kami, etc. Pero di ba, Attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime, is he? For assisting the ICC inspectors. Baka ethics or moral, whatever. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Pwede ko bang as a lawyer, no? Okay. Sa akin ay kinidnap si Duterte. Okay. At kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. Okay. And that is a crime, kidnapping. Ang isang serious issue sa akin po dito, dahil medyo nasasaktan ako kung yung mga third world countries na katulad natin ay inaapi ng mga panyagang mayayaman. And I know, no less than the US State Department issued an official public statement that the ICC is a corrupt and a politicized institution. Alam naman natin yung record ng ICC dito, una silang pumunta sa Pilipinas December of 2023. Nag-withdraw, yung articles of withdrawal natin was deposited with the United Nations in March of 2018. And under the Rome Statute, ICC has a 1-year residual jurisdiction. Yes. No? So they can still investigate and try crimes covered by the Rome Statute when committed while we were still a member. So they have 1 year. No? Yung residual jurisdiction na yan natapos noong March 2019. Wala ho silang business investigating in the Philippines in 2023. Okay. Dahil ang tawag po natin dyan ay yung right of action already lapsed. Meron silang jurisdiction, yes. Kasi we have to distinguish the existence of jurisdiction and the right of action. So katulad po nung nagnakaw ka, o may nagnakaw, ang penalty 6 years, hindi mahanap yung akusado ng 6 years. Hindi mo na ho siya kasuhan ulit dahil naglapse na yung right of action. Prescription po ang tawag namin doon. Ito po yung opinion ni Guevara, di ba? Former DOJ. Yes ma'am. I think so. So, sa inyo, nakahanda ba kayo na masiraan, butasan, bakbakan dahil dito sa ginawa ninyo? Yes, ma'am. Walang atrasan to? Yes, ma'am. Okay. May gusto pa ba kayong sabihin bukod sa mga natanong ko? Attorney, may gusto pa ho kayong sabihin bukod sa natanong ko? What I can say at this stage is yung mga kababayan natin na pro or against sa ginawa namin, maghunos dili lahat. No? Pagbigyan natin ang mga institution natin na gawin ang trabaho nila
kahit medyo malabo ang ating pag-asa. Pero we have to really cling on to that flicker of hope that our institutions will work. Because when institutions fail, states fail. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat sa inyo. Thank you. Thank you.